Kumusta mga kababayan? Napansin mo na ba kung bakit, kahit malinis ka, tila may kakaibang amoy na sumusunod sa'yo? Hindi ka nag-iisa. Ayon sa mga eksperto, maraming kababaihan, lalo na sa mas nakatatandang edad, ang hindi namamalayang gumagawa ng mga simpleng pagkakamali sa banyo na nagdudulot ng hindi ka nais-nais na amoy sa katawan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 nakakagulat na gawi sa banyo na maaaring magpalala ng amoy at magdulot ng discomfort, kahit anong linis ang gawin mo. Pero huwag mag-alala. Hindi lang natin tatalakayin ang problema, ibabahagi rin natin ang praktikal na solusyon para manatiling sariwa at kumpiyansa sa sarili, anuman ang edad. Kaya, huwag mong skip ang kahit isang bahagi. Sa dulo ng video, malalaman mo ang eksaktong hakbang para baguhin ang iyong routine at mapanatiling malinis at mabango ang iyong katawan. Kung interesado ka sa ganitong mga tips, ay like ang video at mag-comment ng iisa sa ibaba para malaman kung kasama kita sa paglalakbay na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong aral tungkol sa kalusugan at personal na pangangalaga. Handa ka na bang matutunan ang mga sikreto para sa mas malinis na pang-araw-araw na buhay? Tara na, simulan na natin! Labis na paggamit ng sabon sa bahaging maselang. Naranasan mo na bang mapansin ang kakaibang amoy at mapaisip, ako ba yun? Hindi ka nag-iisa at walang dahilan para mahiya. Maraming kababaihan, lalo na sa mas nakatatandang edad, ang nagkakamali sa paniniwalang mas maraming sabon, mas malinis. Pero ayon sa mga doktor, ang labis na paggamit ng sabon sa bahaging maselang ay maaaring magdulot ng masamang epekto kaysa mabuti. Ang ating katawan, partikular na ang bahagi ng ari, ay may natural na sistema para mapanatili ang kalinisan at balanse. Ang vagina ay likas na may kakayahang linisin ang sarili sa pamamagitan ng mukus na nag-aalis ng mga patay na selula at bakterya. Ang pH level nito, karaniwang nasa pagitan ng 3.8 at 4.5, ay tumutulong upang mapanatiling malusog at walang amoy. Sa Pilipinas, marami ang gumagamit ng mababangong sabon o produkto sa personal hygiene na may matapang na kemikal. Kadalasan, nadadala tayo ng mga patalastas na nangakong magpapabango sa atin. Ngunit ang labis na paggamit nito ay maaaring makasira sa natural na balance ng katawan, nagdudulot ng iritasyon, impeksyon gaya ng bacterial vaginosis o yeast infection, at hindi ka nais-nais na amoy. Ang solusyon: gumamit lamang ng maligamgam na tubig para sa pang-araw-araw na paglilinis ng labas na bahagi. Kung kailangan, gumamit ng banayad na balanced cleanser na walang pabango, at gamitin ito ng kaunti lamang sa labas ng vulva, hindi sa loob. Iwasan din ang mga produkto tulad ng wipes o sprays na kadalasang may irritants. Ang pagbabago sa simpleng gawin na ito ay magdudulot ng masariwang pakiramdam at magpapalakas ng kumpiyansa. Sa halip na maparami ang sabon, pakinggan ang katawan at irespeto ang natural nitong ritmo. Kung makaranas ng kakaibang amoy o iritasyon, humingi ng payo sa doktor at huwag basta-basta magdagdag ng sabon. Hindi madalas labhan ang mga tuwaalya. Marami sa atin ang may maling akala na dahil malinis tayo pagkatapos maligo, malinis din ang tuwalya na ating ginagamit. Ngunit ayon sa mga dermatologist, ang tuwalyang hindi madalas labhan ay maaaring pagmulan ng bakterya at amoy na hindi ka nais-nais. Sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar na maalinsangan at may kahalumigmigan, ang mga tuwalya ay mabilis na nagiging tirahan ng mikrobyo at amag. Kapag ang tuwalyang basa ay isinabit sa loob ng banyo na walang maayos na bentilasyon, nagiging perpektong lugar ito para sa mga mikrobyo. Kahit gaano ka pakalinis, kapag pinunasan mo ang iyong katawan gamit ang maruming tuwalya, maililipat sa iyong balat ang mga mikrobyong ito. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong kahit bagong ligo, may naiiwang kakaibang amoy sa iyong balat. Upang maiwasan ito, inirekomenda ng mga eksperto na labhan ang tuwalya kada 3 o 4 na gamit. Para sa mga lugar na sobrang humid at may kaunting hangin, mas mainam na labhan ito kada 2 gamit. Ang simpleng solusyon: gumawa ng rotation system, 3 tuwalya, isa ang ginagamit, isa ang nakasampay na natutuyo, at isa ang malinis at handang gamitin. Siguraduhing tuyo ng husto ang tuwalya bago gamitin muli. Iwasang isabit ito ng nakatiklop o nakasabit sa likod ng pinto kung saan walang bentilasyon. Mas maganda kung isasabit ito sa maluwang at maaliwalas na lugar, at kung posible, maglagay ng maliit na dehumidifier sa banyo para maiwasan ang pagkakaroon ng amoy at amag.
Simula nang sundin ko ang simpleng hakbang na ito, napansin kong masariwa ang aking balat, mas mabango ang banyo, at nawala na ang dati kong problema sa amoy ng tuwalya. Isa itong maliit na pagbabago na may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na kalinisan. Hindi pansin ang kalinisan ng mga paa. Totoo nga na madalas nating binabaliwala ang ating mga paa. Hindi ba't sa bawat paligo, hinahayaan na lang natin ang tubig na dumaloy sa mga ito at inaakalang sapat na yon para sa kalinisan? Ngunit ayon sa mga doktor, lalo na para sa mga kababaihang nasa mas nakatatandang edad, ang ganitong gawi ay maaaring pagmulan ng hindi kanais-nais na amoy at problema sa kalusugan. Ang balat ng paa ay may likas na kakayahang magtanggal ng patay na selula, ngunit habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang prosesong ito. Dahil dito, nag-ipon ang mga patay na selula, lalo na sa mga sakong at pagitan ng mga daliri, na nagiging pagkain para sa bakterya na nagdudulot ng amoy. Idagdag pa na ang ating mga paa ay may higit sa 250,000 sweat glands, kaya't madaling mabuo ang pawis at kahalumigmigan na paborito ng mga mikrobyo. Sa Pilipinas, kung saan madalas mainit at mahalumigmig, mas nagiging suliranin ito. Ang simpleng pagbuhos ng tubig o mabilisang sabon ay hindi sapat. Ang solusyon: sa bawat paligo, gumugol ng kahit 1 minuto para hugasan ng mabuti ang paa gamit ang maligamgam na tubig at banayad na sabon na walang pabango. Huwag kalimutan ang pagitan ng mga daliri, sakong, at talampakan. Maaari ring gumamit ng pumistone o foot file 1 beses sa 1 linggo upang matanggal ang dead skin buildup. Ngunit ang tunay na pagbabago ay ang pagtiyak na tuyo ang paa matapos ang paligo. Gumamit ng malinis na tuwalya at siguraduhing walang naiwang kahalumigmigan, lalo na sa pagitan ng mga daliri. Sa mga panahong mainit o kapag madalas magsuot ng saradong sapatos, maaaring gumamit ng antifungal foot powder para maiwasan ang amoy. Ang pag-aalaga sa paa ay hindi lang tungkol sa pagiging mabango, ito ay tanda ng pagrespeto sa bahaging ito ng ating katawan na araw-araw ay nagdadala sa atin. Maliit na hakbang, malaking ginhawa. Pagtira ng bukas ang takip ng inidoro tuwing flushing. Nakakatawa man pakinggan, pero alam mo bang ang simpleng pag-flush ng toilet na bukas ang takip ay may seryosong epekto sa kalinisan ng iyong banyo? Ayon sa mga eksperto, kapag hinayaan mong bukas ang takip habang nagpapal-flush, para kang nagpapalipad ng ulap ng maliliit na patak ng tubig na may halong bakterya at virus. Sa Pilipinas, kung saan maraming tahanan ang may banyo na walang exhaust fan o magandang ventilasyon, ang epekto nito ay lalo pang lumalala. Ang mga microscopic droplets na tinatawag na toilet plume ay maaaring maglakbay hanggang 6 na talampakan at manatili sa hangin ng ilang minuto o kahit ilang oras. Habang kumakalat ito, sumasampa ito sa iyong sipilyo, hairbrush, tuwalya, at kahit sa mga produktong pampaganda at pangangalaga sa balat. Hindi lang ito tungkol sa bakterya. Ang mga air freshener, panglinis ng inidoro, at iba pang kemikal na ginagamit sa banyo ay maaari ring maikalat sa hangin kasabay ng toilet plume na maaaring magdulot ng iritasyon sa balat o baga. Kaya naman, napakasimple ngunit epektibo ang solusyon: isara ang takip ng toilet bago mag-flush. Mula nang gawin ko ito, napansin kong masariwa at mas kaaya-aya ang amoy sa banyo. Hindi lamang nito nababawasan ang amoy na maaaring kumalat, kundi nakakatulong din itong mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng sakit na dulot ng mikrobyo. Kung iniisip mo na maliit na bagay lang ito, subukan mo, makikita mo ang malaking pagbabago sa kalinisan ng iyong banyo at sa iyong pakiramdam. Ang banyo na walang amoy at ligtas ay posible sa pamamagitan lamang ng simpleng hakbang. Irespeto ang iyong kalusugan at kalinisan, isara ang takip bago mag-flush. Pagsusuot ng parehong panloob sa pagtulog. Ilang beses ka na bang natutulog na suot pa rin ang parehong panloob na ginamit mo buong araw? Para sa marami sa atin, lalo na sa mga kababaihan, tila maliit na bagay lang ito. Pero ayon sa mga doktor, ang simpleng gawin na ito ay maaaring magdulot ng iritasyon at hindi ka nais-nais na amoy, lalo na sa mas nakatatandang edad. Habang tayo'y gumagalaw sa maghapon, nagkakaroon tayo ng natural na pawis, langis, at moisture sa balat. Ang mga ito, kasama ang mga patay na selula at mikrobyo, ay naiipon sa panloob na ating suot. Kapag natulog tayo ng hindi nagpapalit ng malinis na panloob, pinapahintulutan natin ang mga elementong ito na manatili sa balat ng ilang oras pa, perpektong kondisyon para sa bakterya at fungus na magparami.
Lalo na kung gawa sa synthetic materials gaya ng nylon o spandex ang panloob, nagiging mas malala ang sitwasyon dahil hindi ito nakakahinga gaya ng cotton. Ang resulta: pangangati, iritasyon, at amoy na maaaring tumagal hanggang kinabukasan. Sa Pilipinas, kung saan madalas mainit at mahalumigmig, mas mataas ang tsansang mangyari ito. Ang simpleng solusyon: palitan ang panloob bago matulog. Mas mainam kung pipili ng gawa sa cotton o breathable fabric na nagpapahintulot sa hangin na dumaloy at tumutulong mag-alis ng moisture. Para sa mga nais subukan, maaari ring matulog ng walang panloob upang bigyang pagkakataon ang balat na huminga. Nakakatulong ito para maiwasan ang iritasyon at mapanatiling sariwa at komportable ang pakiramdam sa paggising. Simula nang sundin ko ito, napansin kong mas magaan at masariwa ang pakiramdam ko tuwing umaga. Maliit na adjustment pero napakalaking ginhawa. Sa susunod na oras ng pagtulog, subukan mong palitan ang panloob o baka nga, huwag nang magsuot. Hindi nililinis ang basurahan sa banyo. Aminin natin, marami sa atin ang nakakaligtaan ang simpleng hakbang na ito, ang regular na paglilinis ng basurahan sa banyo. Para sa marami, hanggat hindi pa puno ang basurahan, ayos lang. Pero ayon sa mga eksperto, ang maliit na basurahan sa banyo ay maaaring magdulot ng masamang amoy at bakterya kung hindi ito regular na nililinis. Sa Pilipinas, kung saan maraming banyo ang walang magandang bentilasyon, ang simpleng pag-iwan ng mga basurang tulad ng tissue, cotton pads, at hygiene products sa basurahan ay maaaring magdulot ng halumigmig at amoy. Sa loob ng lidded na basurahan, nakakulong ang kahalumigmigan at dumi, kaya't nagiging tirahan ito ng bakterya, amag, at mga mikrobyo. Bawat beses na magtapon tayo ng kahit maliit na piraso ng basurang may moisture, tulad ng ginamit na tissue o bulak, pinapainit natin ang loob ng basurahan at nagbibigay ng perpektong kondisyon para sa mga mikrobyo. Kaya kahit gaano kalinis ang banyo, mapapansin mong may kakaibang amoy na tila hindi nawawala. Ang solusyon: linisin ang basurahan kahit hindi pa ito puno. Mas mainam kung itatapon ang laman nito kada ilang araw at huhugasan o pupunasan ng disinfectant spray o suka-based cleaner kahit isang beses sa isang linggo. Maaari ring maglagay ng baking soda o ilang patak ng essential oil sa ilalim ng basurahan para sumipsip at ma-neutralize ang amoy. Simula nang gawin ko ito, napansin kong mas malinis at kaaya-aya ang banyo. Hindi na ito amoy kulob o mabaho at madalas napapansin pa ng mga bisita kung gaano kaaliwalas ang amoy. Maliit na bagay pero napakalaki ng epekto sa kabuuang kalinisan at kaayusan ng banyo. Huwag kalimutan, linisin ang basurahan para sa mas ligtas at mas mabangong banyo. Paggamit ng lumang bathrobe o hindi nilalabhang bathrobe. Sino ang hindi nasisiyahan sa pakiramdam ng balot sa malambot na bathrobe matapos maligo? Ang bathrobe ay parang yakap ng kaibigan, komportable at nagbibigay ng init. Pero alam mo ba na ang lumang bathrobe, lalo na kung bihira o hindi nilalabhan, ay maaaring maging taguan ng bakterya at amag? Sa Pilipinas, kung saan madalas na mainit at mahalumigmig ang klima, ang bathrobe na basa o naiwan sa likod ng pinto ay madaling maging pugad ng mikrobyo. Ang tela na basa mula sa katawan pagkatapos maligo ay nagiging perpektong kapaligiran para sa bakterya at amag na maaaring magdulot ng masamang amoy at iritasyon sa balat. Marami ang nag-aakalang malinis pa rin ang bathrobe dahil ginagamit ito pagkatapos maligo. Pero tandaan, kahit pagkatapos ng shower, ang ating balat ay may natural na moisture at pawis na nalilipat sa bathrobe. Kapag naiwan itong nakatiklop o hindi natutuyo ng maayos, doon nagsisimulang dumami ang mikrobyo. Ang solusyon: linisin ang bathrobe kahit isang beses sa isang linggo. Para mas madali, maghanda ng isa pang bathrobe para may pamalit habang naghuhugas ng isa. Siguraduhin ding isabit ang bathrobe sa lugar na may maayos na daloy ng hangin, tulad ng open rack, at huwag hayaang ito'y nakasiksik sa sulok ng banyo. Kung walang magandang bentilasyon sa banyo, maaaring maglagay ng maliit na dehumidifier para maiwasan ang halumigmig. Simula nang sundin ko ito, naging mas kaaya-aya ang pakiramdam ko pagkatapos maligo, wala na ang amoy na tila galing sa aparador. Maliit na hakbang na may malaking epekto sa iyong kalinisan at kaginhawaan. Huwag hayaang sirain ng lumang bathrobe ang iyong post-shower experience. Nakakalimutang linisin ang kilikili pagkatapos mag-ahit. Marami sa atin ang nag-aakalang sapat na ang pag-ahit ng kilikili para sa mas malinis na pakiramdam.
Pero ayon sa mga dermatologist, ang simpleng gawin na ito ay may nakatagong panganib kung hindi natin tututukan ang wastong paglilinis pagkatapos mag-ahit. Kapag nag-ahit tayo, hindi lamang buhok ang tinatanggal, nagiging para na rin itong exfoliation. Kasama sa natatanggal ang mga patay na selula ng balat, tira-tirang deodorant, at ilang bakterya na natural na naroroon sa ating balat. Kung hindi ito huhugasan agad, mananatili ang mga debris na ito sa kilikili, nagiging perpektong kapaligiran para sa bakterya na magdulot ng amoy. Sa Pilipinas, kung saan mainit at mahalumigmig, mas mataas ang posibilidad na magkaamoy at iritasyon sa kilikili kung hindi ito lilinisin ng maayos. Ang solusyon: matapos mag-ahit, agad na banlawan ang kilikili gamit ang maligamgam na tubig. Gumamit ng malambot na bimpo para dahan-dahang linisin ang balat. Iwasan ang sobrang pagkuskos dahil sensitibo ang bagong ahit na balat. Pagkatapos banlawan at linisin, patuyuin ng malinis na tuwalya at hayaan itong huminga bago maglagay muli ng deodorant o antiperspirant. Sa ganitong paraan, tinatanggal ang tira-tirang dumi at bakterya, binabawasan ang amoy, at pinapahaba ang pakiramdam ng pagiging malinis sa buong araw. Simula nang sundin ko ito, napansin kong mas matagal ang pakiramdam ng freshness, at wala na ang dati kong problema sa amoy kahit bagong ahit. Isang maliit na dagdag sa routine na may malaking epekto sa kumpiyansa sa sarili at pang-araw-araw na kalinisan. Huwag hayaang hadlangan ng simpleng kalimot ang iyong pakiramdam na fresh at kumpiyansa. Panatilihin ang kalinisan at kumpiyansa sa bawat hakbang. Ating natutunan ngayong araw na ang mga simpleng gawi sa banyo, na akala natin ay walang epekto, ay maaaring magdulot ng amoy, iritasyon, at discomfort, lalo na sa mga kababaihan sa mas nakatatandang edad. Mula sa paggamit ng sobrang sabon, hindi madalas na paglabhan ng tuwalya, hanggang sa kalimutan ang paglilinis ng kilikili pagkatapos mag-ahit, bawat isa ay may kaakibat na panganib at solusyon. Ang pinakamahalaga: makinig sa iyong katawan at irespeto ang natural nitong ritmo. Hindi kailangang gumastos ng malaki o gumamit ng maraming kemikal para manatiling malinis at fresh. Ang mga simpleng hakbang tulad ng paggamit ng banayad na produkto, tamang paglinis ng mga gamit sa banyo, at pagbibigay oras para sa sarili ay sapat na para mapanatili ang kaginhawaan at kalinisan. Ngayon, nais kitang hikayatin, i-apply ang mga natutunan natin ngayon. Simulan mo na ang pagbago sa iyong pang-araw-araw na routine. Hindi lang para sa mas kaaya-ayang amoy, kundi para sa iyong kalusugan, kaginhawaan, at tiwala sa sarili. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang mga tips na ito, mag-comment ka ng iisa sa ibaba at i-share ang video sa mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang bell para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman sa kalusugan at personal na pangangalaga. Tandaan, ang kalinisan ay hindi lang para sa panlabas na anyo, kundi para sa kabuuang kaginhawaan at kumpiyansa. Panatilihin ito at mararamdaman mo ang pagbabago sa iyong buhay. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.